Tulad ng isang binata at isang dalaga, kailangan nilang ipahayag ang pag-ibig na laman ng kanilang mga puso sa isa't isa upang mabuo ang isang relasyon. At kung sila ay kapwa-handa ng magsama at magpakasal, kailangan muling ihayag ng kanilang mga labi ang sakramento at pangakong nauukol sa kasal, ang pagtanggap sa isa't isa at pangakong magsasama sa hirap at ginhawa. Matapos ang seremonya ng kasal at pagpapatibay ng taong nagkasal, maging ito man ay pari, pastor o hukom, sa batas ng tao at batas ng Diyos, sila ay pinaging isa. Hindi na sila muling tatawaging binata at dalaga, kundi sila ay tatawaging mag-asawa. Ito ay simpleng ilustrasyon upang madali nating maunawaan ang pagtanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay kinakailangan ding ihayag ng ating mga bibig kalakip ng ating pananampalataya na nanggagaling sa ating mga puso. At dahil espiritual ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Yesus, ang pagpapatibay nito ay espiritual din. 1 Kabanata 4, versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaloob ng mga pangako ng Diyos na sa sino mang manampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus, sila ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang pagpapatibay nito ay kaloob ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal nilang pagkasilang o dahil sa gustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ang sino mang tumanggap kay Jesus ay nakipagkaisa sa Kanya. Kung gayon, siya ay hindi natatawaging anak ng tao na makasalanan, kundi isang anak ng Diyos na malaya. Mga taga-Galasya, Kabanata 5, versikulo 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang papaalipin pang muli. Matapos tayong mapatawad at maging malaya sa kasalanan nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus, nangangahulugan bang hindi na tayo magkakasala? Hindi na ba tayo dadanas ng mga pagsubok? Matapos ikasal ang binata at dalaga, haharapin nila ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Gayon din naman, haharapin ng anak ng Diyos ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang anak ng Diyos. May iniutos ang ating mahal na Panginoong Yesus na dapat nating sundin upang taglayin natin ang tagumpay, pagpapala at kapangyarihan. Dahil kung wala ang mga ito, ay dadanas pa din tayo ng mga kapigatian at pagkatalo. Napakahalaga na ang lahat ng anak ng Diyos ay makasunod at makatanggap nito. Ano ang dapat sundin at ano ang dapat tanggapin? Juan Kabanata 3, versikulo 5 hanggang 8. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, ay hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli." Bilang mga anak ng Diyos, nais ng ating mabuting Diyos na makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Subalit walang alinmang kasalanan ang maaring makapasok doon. Nais ng Diyos na linisin tayo ng lubusan. Nais niyang tayong lahat ay bihisan at gawing isang bagong nilalang.
Unang-unang dapat gawin ng lahat ng anak ng Diyos ay mabautismuhan sa tubig. Bakit? Upang maging karapat-dapat tayo at makapasok sa kanyang kaharian. Sa edad na 30 taon mahigit, ang ating Panginoong Yesus ay nagpabautismo sa ilog ng Jordan. Sinabi niya kay Juan Bautista na dapat niya itong gawin para sa banal na kalooban ng Diyos Ama. Mateo Kabanata 3, 13 hanggang 17. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo magpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag din si Juan, at nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit. Nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Sa pagtanggap at pakikiisa natin sa ating Panginoong Yesus, ang tatlong pagpapalang ito ay tatanggapin din natin matapos tayong mabautismuhan sa tubig bilang isang Kristiyano. Bagamat hindi makikita ng ating mga mata, matutunghayan ng langit ang araw ng ating pagpapabautismo, tanda ng ating pagsunod, pagpapakumbaba at pakikiisa kay Kristo na ating Panginoon. Matapos tayong ilubog sa tubig, simbolo ng pagkamatay kasama ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay ipagkakaloob sa atin bilang tanda ng kanyang pakikiisa sa atin bilang mga tunay na anak ng Diyos. Ihahayag din sa langit na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang pagtapak natin sa tubig ay tanda ng ating pagsuko ng ating buong buhay sa Diyos. Ang paglubog natin sa tubig ay tanda ng ating pagkamatay kasama ni Kristo, kung kaya't ang lahat ng ating mga kasalanan ay hinugasan sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, at sa pag-ahon natin sa tubig ay tanda na tayo ay isa ng bagong nilalang. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 5, versikulo 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang anak ng tao, siya ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Matapos nating tanggapin ang bautismo sa tubig, ano naman ang bautismo sa Espiritu? Ang bautismo sa Espiritu ay ipinagkakaloob ng Diyos ayon sa ating pagiging sakdal at ayon din sa ating mga kahilingan. Matapos tayong malinis ng Diyos at magkaroon ng karapatang maging anak niya at maging tagapagmana sa kanyang kaharian, ay bibigyan niya tayo ng gabay o taga-aliw na magtuturo sa atin at gagabay. Sa banal na Espiritu lang natin matatagpuan ang totoong kaligayahan at kapayapaan. Ito ay pagkakaloob ng Diyos sa lahat ng anak niya. Kung kailan ay siya lang ang nakakaalam, depende sa ating paghingi at panalangin. Sa susunod ay aalamin po natin kung sino ang banal na Espiritu at ang kanyang kapangyarihang taglay bilang ating gabay at tagapagturo at tagapag-aliw, tagapagbigay ng kapayapaan at totoong kaligayahan. Maraming mga Kristiyano na bagamat sila ay anak ng Diyos, ay naiimpluwensyan muli sa pagkakasala, at marami ang tumatalikod dahil hindi nila natanggap ang banal na Espiritu dahil na rin sa kanilang mga pagsuway. Ang banal na Espiritu ang ating tatak at ang katibayang tayo ay mga tunay na anak ng Diyos.
Unang Korinto, Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon.